Sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali, magkapatid na Osamis City Vice Mayor Nova Paruhinog at Reynaldo Paruhinog Jr. sasailalim sa inquest proceedings ngayong araw. Kamara nagsasagawa ng pagdinig sa naipuslit sa bansa na mahigit na 6 na bilyong pisong illegal drugs mula sa China. Pagtalakay sa 3.7 trillion peso 2018 proposed national budget, sisimulan na sa mababang kapulungan ng Kongreso ngayong araw. Telephone companies pinulong ng National Privacy Commission para sa pagpapalakas sa data privacy at protection. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman ngayong araw. At halos 300 singer ipinakita ang talent sa Wishcovery audition sa Maynila. Magandang tanghali. Isa sa ilalim sa inquest proceedings mamayang hapon na magkapatid na Nova Princess at Reynaldo Paruhinog Jr. kaugnay ng kasong isinampa ng Philippine National Police o PNP. Mula sa Camp Crame, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Floor. For security reasons, dito sa loob ng Camp Crame isasagawa ang inquest proceedings para kay Osamis Vice Mayor Princess Nova Paruhinog at sa kapatid nito na si Reynaldo Paruhinog Jr. Kasong illegal possession of firearms, illegal possession of illegal drugs at illegal possession of explosives ang mga kaso isinampa laban sa magkapatid. Maraming baril, mga explosive at kalahating kilo ng shabu kasama ng 1.4 million pesos ang nakuha ng CIDG sa bahay ng mga Paruhinog noong July 31. Iginiit ng pamilya Paruhinog na planted ang mga nakumpiskang ebidensya ng PNP sa kanilang tahanan. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang lead counsel ng pamilya Paruhinog, hindi makatwiran ang ginawang paghalughog sa bahay ng kanyang mga kliyente. Ang pinaninindigan nila ngayon ay mayroong nalabag ang PNP sa pag-i-issue ng search warrant. Ayon kay Topacio, hindi dapat inisyo ang search warrant ng alas 2:30 ng madaling araw. Questionable rin umano na 15 ang napatay, gayong search warrant lamang ang i-issue. Kinwestiyon rin ng kampo ni Paruhinog ang pagkasira ng mga CCTV na siyang magagamit sanang ebidensya upang makita ang mga irregularidad sa pag-i-issue ng search warrant. Nais rin ito pa siya na malaman ang resulta ng paraffin test upang masiguro kung totoong nanlaban ang kampo ni Paruhinog. Floor, dapat sana ay kahapon pa na inquest ang magkapatid, subalit hindi ito natuloy. Kaya naman ngayong araw yan itinakda. Ang questionable ngayon, ang kini-question ng kampo ni Paruhinog, dapat sana ay nakalaya na daw ang dalawa niyang kliyente dahil naglaps na itong 36-hour period mula nang sila ay maaresto dyan sa Osamis City Linggo alas 6 ng gabi. So yan yung kine-question nila ngayon. At gayon din naman, sasama itong lead counsel para makita yung iba pang mga dapat nilang counter na gagawin upang hindi makasuhan nga itong dalawa. Pero ang inquest mamaya, alauna, ang Department of Justice ang magtutungo dito mismo sa Camp Crame para sa isagawa itong inquest proceedings. Wala kasing na-issue na warrant ng arestuhin ang dalawa, kaya naman magkakaroon ng inquest proceedings para maipaalam doon sa dalawa yung mga kaso isinampa laban sa kanila. Yung manang latest mula dito sa Camp Crame, balik sa iyo, Flor. Mon Hocson nagulat mula sa Camp Crame. Tiniyak ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na simula pa lamang ito ng pagtugis ng pamahalaan sa mga narco-politician. Sinabi rin ng PNP Chief na sana'y magsilbing babala sa mga narco-politicians ang sinapit ni Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Ayon kay de la Rosa, patunay din ito na walang sinasanto ang batas. Ayon sa PNP Chief, nais sana niyang mahuling buhay si Paruhinog, pero hindi, dahil lumaban siya, mas gusto niyang buhay ang kanyang mga tauhan kesa sa kanya. I want him alive. I want him alive to answer the charges. Pero kung lumaban siya, my men alive more than him. After the smoke is clear, it should be the good man standing.
Samantala, tinawag ng ilang kapitbahay ni Mayor Paruhinog na massacre at hindi police operation ang ginawa sa tahanan ng kanilang mayor. Narito ang report ni Weng Fernandez. Nakaburol na sa San Roque Covered Court sa Osamis City ang mga labi ni na Mayor Reynaldo Paruhinog, asawa nito na si Susan at dalawa pang kapatid nito. Daan-daang supporters ng mga Paruhinog ang nakiramay sa naulilang kaanak ng mga ito. Ayon sa mga kapitbahay nito, na karamihan ay ayaw humarap sa kamera, hindi umano raid ang isinagawa ng mga otoridad, kundi massacre. Para sa amin, ma'am, hindi talaga raid yun, ma'am. Massacre yun. Dahil kung raid yun, dapat personal nilang kinausap si Mayor, hindi yung basta-basta na diretso na lang silang pumasok. Walang narinig na may gumante na pumutok, wala. Kahit na nga dito malapit sa amin, hindi nakarinig na naman eh. Sinubukang kunin ng UNTV News ang pahayag ng hepe ng Osamis Police na si Chief Inspector Joey Espinido, ngunit hindi siya sumasagot sa aming text at tawag. Samantala, sa isinagawang special session ng City Council ng Osamis kahapon ng umaga, itinalaga na ng DILG bilang acting mayor si Second Councilor Irene Swansing at hindi si First Councilor Ricardo Paruhinog na kasalukuyan ding pinaghahanap ng mga otoridad. Si Councilor Michael Tagal naman ang upong Vice Mayor ng syudad. Hanggang sa ngayon, tikom pa rin ang mga bibig ng lahat ng opisyal hinggil sa sinapit ng kanilang alkalde at mga kasamahan nito. Hustisya at seguridad naman para sa kanilang pamilya ang hiling ng panganay na anak ni Vice Mayor Nova Princess Paruhinog na si Sofia Nadia. Sa ngayon po, hinihiling ko po yung safety ng buong pamilya namin, tsaka lalo na ng mommy at tsaka tito ko na nasa Manila ngayon, at tsaka justice po para sa mga nasawi. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Osamis City. Sinimulan ng imbestigahan ng Commission on Human Rights o CHR ang pagkakapatay kay Mayor Paruhinog at mga tauhan nito. Sinabi ni Attorney Jackie De Guia ng CHR na alamin nila kung may nalabag sa karapatang pantao ang mga pulis na nagsilbi ng search warrant kay Mayor Paruhinog. Tiniyak rin ni Attorney De Guia na ilalabas nila sa lalong madaling panahon ang resulta ng kanilang investigasyon. Para matukoy kung may spot ebidensya kung nagkaroon ng pagmamalabis. Kung wala naman, makakaasa ang publiko ng isang patas at maayos na pagsisiyasan at madidismiss ito kung walang sapat na basihan. Samantala, sinabi ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chair Panfilo Lacson na hindi na kailangan pang-imbestigahan ng Senado ang kaso ni Mayor Paruhinog. Narito ang report ni Nel Maribuho. Duda si Liberal Party President Senator Francis Kiko Pangilinan sa naging operasyon ng Philippine National Police sa grupo ni Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Ayon sa senador, hindi kapanipaniwala na ang lahat ng 15 pinaghihinala ang drug lord at kanilang armadong bodyguard ay nasa pinangyarihan ng krimen at wala man lang nasugatan o nasawi sa panig ng pulis. Ngunit para kay Senator Panfilo Lacson na dating hepe ng PNP at kasalukuyan chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, walang question sa naging operasyon ng mga pulis. Well, may mga occasions, depende sa situation. May mga situation na kailangan talaga mag-serve ka ng search warrant sa gabi. Kasi nga otherwise mawala yung element of surprise. Remember, politiko yan. Tiyak na pag-araw, napakaraming tao. Baka lalong maraming madisgrasya pagka nagkaroon ng exchange of gunfire. Hindi na rin anya kailangang imbestigahan pa ito ng Senado. But ang initial report na nakuha ko, not from the police, from people around the area, ang sinasabi nila talagang nagpaputok muna yung mga security detail. Kasi nasa baba, nasa taas si na mayor. So hindi na mapigil yun. Bukas naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa pagsuporta sa anumang pagsusulong ng investigasyon sa Senado sa isyung ito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pinabulaanan naman ng Malacanang na may kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasawi ni Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Narito ang report ni Grace Casin. Whatever the government does or fails to do, it is the responsibility of the President. Kung nagsabing Pangulo na patayin nyo lahat yan, sabi hindi man ako nag-utos, you are still liable because you are the President.
Ito ang reaksyon ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa operasyon na isinagawa ng Philippine National Police na kung saan nasawi si Osami City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. at 14 na iba pa. Naniniwala itong may direktang pananagutan si Pangulong Rodrigo Duterte sa insidente, subalit mariin naman itong itinanggi ng Malacanang. Tanging general instructions lamang umano kaugnay sa pagpaslang sa mga illegal drugs groups at sa mga sangkot dito ang ibinigay ng Pangulo sa mga pulis. I don't think that will be necessary. The President has already made a statement in his capacity as Commander-in-Chief. All right? But as I said, he's also a lawyer and he knows that these other agencies have their own mandates, have their own procedures. So they are free to do what they want to do. Si Paruhinog na ang pangatlong alkaldeng nasawi sa war on drugs ng pamahalaan na umunoy mga protektor ng iligal na droga sa kanilang lugar. Nasawi rin sa anti-illegal drugs operation ng PNP noong nakaraang taon sina Datu Saudi Ampatuan Municipal Mayor Samsudin Dimaucom at Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsasagawa rin ng pagdinig ngayong araw ang House of Representatives sa 6.4 billion piso halaga ng illegal drugs na naipuslit sa Pilipinas mula China. Sa ngayon, ikinukwestiyon ng ilang kongresista ang pagkakabuo ng BOC Command Center. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Grace Casin live. Yes, Grace. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Sa ngayon ay pinagpapaliwanag nga ng House Committee on Dangerous Drugs itong si Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon kung paano nabuo itong BOC Command Center na hindi pala aprobado at hindi dumaan sa Department of Finance na siyang nakakasakop sa Bureau of Customs. Nais kasing malaman ng mga kongresista kung nagamit ba itong Command Center para makapasok ang ilang illegal na gawain sa loob ng Bureau of Customs. Paliwanag ni Faeldon sa komite na nakasaad umano sa Customs Modernization and Tariff Act na pwede silang gumawa ng reorganization sa kanilang ahensya para sa ikasasaayos nito. Si Faeldon ang bumuo ng Bureau of Customs Command Center o CONCEM nang maupo ito bilang Commissioner ng Customs noong June 30, 2016. Layunin umano ng CONCEN na maging centralized ang checking sa pagpasok at paglabas ng mga containers sa Bureau of Customs. Kinwestiyon naman ni Committee Chairman Ace Barber si Faeldon kung kailan nabuo ang command center saka naman nakapasok umano ang mahigit 600 kilo ng shabu mula sa China. Subalit ayon kay Faeldon, mas lalo pa nga umanong dumami ang kanilang mga nahuli. Sa droga pa lang umano, 8 billion pesos na ang kanilang nakumpiska sa unang taon ng Duterte administration kumpara daw sa 8.6 billion pesos na nakumpiska naman sa buong 6 na taon ng Aquino administration. Mahigit 800 importer na rin daw ang kanilang nasuspende sa unang taon pa lang na wala sa kahit isa na nasuspende naman sa nakalipas na administrasyon. Samantala, Lakay, hindi pa matiyak sa ngayon ng komite kung maihaharap nila si Bureau of Customs Risk Management Office Chief Larry Hilario na siyang inaakusahan ngayon na dumoktor umano sa computer system ng BOC para mailagay ang green lane ng EMT trading at makalabas ang mga kargamento nito na hindi dumadaan sa verification at inspection. Lakay, sa ngayon ay kasalukuyang nagsasagawa ng executive session ng mga kongresista ang mga miyembro ng Dangerous Drugs Committee at kasama na rin itong si PIDEA Director General Isidro La Peña dahil doon nila pinag-uusapan kasi kanina natanong kung paano ang ginawang operasyon ng PIDEA doon sa mga nakumpiskang droga sa Valenzuela at kanina habang sinasagot nga yan ni Director La Peña, humingi siya ng executive session dahil meron daw ilang mga impormasyon na hindi nila maaaring isapubliko. Pagkatapos, Lakay, nitong executive session ay muli namang mag-resume ang komite sa pagdinig kaugnay pa rin dito sa mga drogang nakumpiska o nakalusot sa Bureau of Customs mula sa China. Lakay? Maraming salamat, Grace Casin, nag-uulat mula sa House of Representatives. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi pa nito pinapayagang makabalik sa kanilang tahanan ang mga residente kahit pa idineklarang cleared ang kanilang lugar sa Marawi City. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa maaaring makauwi sa kanilang tahanan ng mga residente ng Marawi kahit idineklara na itong cleared. Ito ay dahil sa panganib ng stray bullets o mga ligaw na bala.
Ang maaari lang makabalik ay ang mga nakatira sa mga munisipalidad sa labas ng Marawi City at nasa paligid ng Lake Lanao. Maaari silang dumaan sa alternatibong ruta mula sa Sagiran Piagapo Road na nasa hilagang bahagi o ang Malabang Tulanao del Sur na nasa timugang bahagi. So I'd like to clarify the signal for the return of residents applies only to those from outside municipalities, not within Marawi, but those within the vicinity of the lake. Samantala, isang pribadong lupain na may sukat na 11 ektarya sa barangay Sagong-Songan, Marawi City ang ipinahiram ng libre sa pamahalaan. Ito ay upang pagtayuan ng shelters para sa mga nawalan ng tirahan dahil sa bakbakan. Ngunit sa halip na tents, transitional shelters ang itatayo ng pamahalaan. This is in conjunction also with the National Housing Authority, which will be the agency that will approve the actual transitional shelters that will be distributed to our IDPs. Ayon sa Western Mindanao Command, 5,000 transitional shelters ang planong itayo para sa mga bakwit ng Marawi. Sa ngayon ay tinatapos na ng 54th Engineering Brigade, Department of Public Works and Highways Region 10 at ng Office of the City Engineer ng Marawi City ang 2 model houses para rito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Makikipagtulungan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Volunteers Against Crime and Corruption sa layuning maalis ang bansag na isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan. Narito po ang report ni Ray Pelayo. Nais ni Secretary Royce Mato na maalis ang bansag sa Department of Environment and Natural Resources bilang isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan. Kaya't nakipagkasundo ito sa Volunteers Against Crime and Corruption sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement para labanan ang korupsyon sa ahensya. Tutulong ang VACC sa pangangalap ng ebidensya laban sa mga opisyal ng DENR na sangkot sa katiwalian o krimen. Isa sa kanilang iimbestigahan ay kung bakit tuloy pa rin ang illegal na pagmimina sa Camarines Norte. These are not register sa amin, and that they are conducting illegal mining. Ito ngayon ang mga citizens na ito, pamamagitin na sa amin. Sa ngayon ay dumadaan pa sa review ng pamahalaan ang motion for reconsideration ng mga sinuspindi at pinasasarang minahan sa bansa noong nakaupo pa si dating DENR Secretary Gina Lopez. Nangako ang kalihim na mananagot ang mga kumpanya ng minahan na hindi sumusunod sa tamang operasyon ng pagmimina. Kung hindi nila mapagandamay ng companies, then get out of the business. Pinag-aaralan na rin ngayon ng DENR ang sagot ng mga mining company kung bakit hindi dapat kansilahin ang 75 Mining Production Sharing Agreement o MPSA. Ito ang mga lugar na binabalak pa lamang mag-umpisa ng pagmimina pero kinansila na ni Gina Lopez dahil nakapwesto umano ang mga ito sa mga watershed. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Senator Sani Angara na dapat na i-review ng Department of Finance ang mga panuntunan sa Balikbayan Box Law. Nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Yes, Nel? Na pinababago ng chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, Senator Sani Angara, sa Department of Finance ang implementing rules ng duty and tax-free balikbayan boxes na nasa Customs Administrative Order number 5-2016, kung saan sa ilalim nito lahat ng balikbayan boxes, kada sender o kada overseas Filipino worker na nagpapadala ay hindi dapat lumagpas ng 150,000 pesos kada taon o hindi lalagpas ng 450,000 pesos. At ayon sa Senador, hindi na ito umaayon sa intensyon ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA, kung saan dapat tax-free ang pagpapadala ng balikbayan boxes ng higit pa sa 150,000 pesos na halaga ng items, kung saan 3 o 4 na beses sa isang taon anya nagpapadala ang mga OFW sa Pilipinas para sa kanilang pamilya. Binigyan din rin ng Senador na dapat mabigyan ng hustisya ang mga OFW na may malaking kontribusyon sa ekonomiya at ma-exempt sila sa pataw na buwis sa balikbayan boxes. Ella? Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Senado. I-endorso na ngayong linggo sa ASEAN Summit ang framework ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Maki Libradilla.
Ang pagkakaroon ng Code of Conduct ang nakikitang solusyon ng ASEAN countries sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Ngayong linggo, nakatakda ng i-endorso ang framework nito sa ASEAN Summit. The ministers are expected to endorse it and next week, this week, end of this week. I'm still not sure if it has to be endorsed by the leaders, but it will be a topic for the ASEAN-China Foreign Ministers meeting. It's one of the expected outcome documents. Ang framework ang magiging basihan sa pagbuo ng aktual na Code of Conduct na pagkakasunduan ng China at iba pang ASEAN countries. Subalit ayon sa Department of Foreign Affairs, posibleng hindi pa ito maisapinal kahit na nasa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Summit ngayong taon. The COC will get into the nitty-gritty of all the topics that are identified in the framework. So yeah, it's gonna take a bit of time, but the commitment is there. Ngunit kumpiyansa naman ng DFA na mareresolba din ang mga issue sa pagitan ng ASEAN countries, lalo pat taon-taon naman silang nagpupulong para talakayin kung paano sila magkakaisa para sa ikauunlad ng bawat kasaping bansa. Samantala, inaasahan ng DFA na tatalakayin din sa ASEAN Summit ang muling pag-launch ng missile ng North Korea. Magandang tiempo umano ito dahil dadalo din sa summit ang minister ng North Korea. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Susunod, telephone companies pinulong ng National Privacy Commission para paigtingin ang data privacy at protection. Eskwela ban sa Sigarilyo Project inilunsad ng Department of Education ngayong araw. 23 kabataan tumakas mula sa Bahay Tanglaw Pag-asa sa Bulacan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang angkas ng motorsiklo na nasugatan matapos maaksidente sa Maynila kanina madaling araw. Narito ang report ni Renante Ponte. Walang malay at nakahandusay sa kalsada nang datnan ng UNTV News and Rescue Team ang magkaibigang JR Tolling at Michael Tejada matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa May Rojas Boulevard Corner, Katigbak Drive pasado alas 2 kaninang madaling araw. Ayon sa mga kasamahan ng magkaibigan, pauwi na ang dalawa galing sa kasiyahan nang mabangga sa isang delivery truck ang kanilang sasakyan. Yung nakared na po yung stoplight, uminto po yung kaangkas ko po, uminto po kasi ang backride lang din po ako eh. Tapos hindi namin na nagulat na lang kami, sila dire-diretso sila sir eh. Mabilis pa yung takbo nila eh. Hindi po ata nakapag-brake yung kasama naming isa, kaya sumalpok po sila sa sasakyan. Agad tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Tolling, habang ibang rescue naman ang nag-asikaso sa driver na si Tejada. Dahil walang suot na helmet, nagtamo na malubang sugat sa ulo ang angkas na si Tolling. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas, ay agad isinugod ng News and Rescue sa Philippine General Hospital o PGH si Tolling para sa karagdagang atensyong medikal. Habang dead on arrival naman sa paggamutan si Tejada. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Manila City. Sinimulan ng talakayin ngayong araw ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mahigit sa 3 trilyong pisong panukalang 2018 national budget. Makakausap natin sa telepono si Joan Nano para sa balitang yan. Joan? Floor, nagpapatuloy na sa mga oras na ito ang ginagawang briefing ng mga miyembro ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC dito sa House Committee on Appropriations kaugnay nga ng 3.767 trillion pesos na panukalang national budget para sa taong 2018. Kabilang nga sa mga miyembro ng DBCC na dumalo sa budget hearing ngayong araw ang Department of Budget and Management, National Economic Development Authority at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nangunguna sa may pinakamalaking budget allocation ang Department of Education na may panukalang pondo na 691.1 billion pesos. Pumapangalawa dito ang Department of Public Works and Highways na may 643.3 billion pesos proposed budget, habang pumapangatlo naman ang Department of the Interior and Local Government na may 172.3 billion pesos. Sumunod naman dito ang Department of Health, Department of National Defense,
DSWD, Department of Transportation, Agriculture Department, ARMM at ang DENR na may 27.9 billion pesos na panukalang budget. Mula sa orihinal na 3.84 trillion pesos proposed national budget, bumaba ang panukalang pondo para sa susunod na taon sa 3.767 trillion pesos. Paliwanag na ng DBM, ibinaba ang naturang pondo matapos na aprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang tax reform package noong June 1 na inaasahang magdadala ng 133.8 billion pesos sa income ng bansa. Kumpara noong nakaraan, mas maagang naisumite ngayong taon ng Duterte admin sa Kongreso ang panukalang pondo sa pag-asang maaaprubahan ito sa takdang panahon o bago pa matapos ang 2017. Floor? Joan Nano, nagulat mula sa House of Representatives. Isinasapitan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang petisyon ng Associated Labor Unions na 184 peso wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Narito ang report ni Joyce Balancio. Tinutulan ng Associated Labor Unions ang plano ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na taasan lang ng 16 na piso ang minimum wage sa National Capital Region o NCR. Ito ay matapos magsagawa ng public hearings ang wage board sa kanilang petisyon na dagdagan pa ng 184 pesos ang kasalukuyang minimum wage. Magmula 2013 hanggang sa kasalukuyan, nasa 35 pesos lang ang itinaas ng sahod sa National Capital Region. Purchasing power ngayon ng 491 ay nasa 357 pesos na lamang. So, yung 357 pesos ay kulang na kulang po para buhayin yung 5 katao na binubuo ng isang pamilya. Pabor naman sa petisyon ang pahinanting si Randy Casingal na kumikita lang na mahigit 5,000 piso kada kinsenas. Hindi anya nakasasapat ang 491 pesos daily wage niya para sa pagpapaaral ng 2 niyang anak, pagkain ng pamilya at bayad sa buwan ng renta sa bahay. Maganda po yung pagka natuloy po yung increase ng salary. Malaking tulong po para sa mga bata po budget. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, may basihan ang hiling ng Associated Labor Unions. Pero dapat pa rin itong pag-aralan mabuti ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dapat tingnan din ng na substantial din. Kung hindi naman 184, at least medyo malaki-laki kaysa 16 pesos. Siguro kung 50 pesos siguro, baka makonsidera pa yan nila. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinulong ng National Privacy Commission ang mga telecommunications company kaugnay ng gagawing pagpapalakas sa data protection at privacy. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Iba't ibang telecommunication companies at internet providers sa bansa ang dumalo sa assembly dito sa Quezon City na pinamunuan ng National Privacy Commission o NPC. Layunin ng DPO3 o Data Protection Officers Assembly for Telecommunications Sector na himukin ang telcos na pag-igtingin nila ang ipinapatupad na seguridad sa datos ng kanilang mga kliyente. Alinsunod dito, Lakay, sa Data Privacy Act of 2012 na layong protektahan ang mga personal information ng mga tao. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima, ito ay upang maiwasang magamit ang mga sensitibong impormasyon sa cybercrime at cyber identity theft. Kung malaman ng isang kriminal ang mga identity mo, which are very personal to you and for that matter very sensitive, baka yung datang yon gamitin ng kriminal to commit fraud against you or even to steal your identity when they make transactions. Lakay, maliban sa telcos na una na ring pinulong ng NPC ang mga bangko at iba pang financial institutions nito lamang Abril at Mayo para mapalakas at ma-develop rin nila ang seguridad sa mga impormasyong hawak rin nila. Lakay, ayon nga kay National Privacy Commission at Chairperson Raymond Liboro ay sunod naman na lang ipupulong ang mga kinatawan ng Business Process Outsourcing o BPOs upang mapaalalahanan din sila sa importansya ng data privacy at protection. Yan muna latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Quezon City. Inilunsad ng Department of Education ang Eskwela Ban sa Sigarilyo Project ngayong araw. Nasa telepono si Maki Libradilla para sa detalye ng ulat. Yes, Maki? Yes, Ella,
nais makatiyak ng Department of Education na 100% smoke-free ang loob at labas ng bawat paaralan sa bansa. Ito ang pangunahing layunin ng paglulunsad nila ng eskwela ban sa sigarilyo project. Bukod sa paninigarilyo, kasama din sa ipagbabawal sa mga paaralan ang advertising materials ng tobacco companies gaya ng posters, t-shirts at iba pa. Ipatutupad ang regulasyong ito sa loob ng eskwelahan at sa labas, 100-meter perimeter mula sa paaralan. Ipagbabawal na rin ng DepEd ang pagtanggap ng sponsorship mula sa tobacco industry. Alinsunod dito, makikipag-ugnayan din ang prinsipal ng bawat paaralan sa Child Protection Committee ng kada barangay para sa implementasyon ng bagong regulasyon sa pangunguna ng mga prinsipal. Paliwanag ng DepEd, layunin nito na paigtingin pa ang kampanya ng administrasyon tungo sa smoke-free environment sa buong bansa. Yan mo ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Maki Libradilla mula sa Pasig City. Samantala, 23 kabataan ang tumakas mula sa Bahay Tanglaw Pag-asa sa Malolos, Bulacan. Nasa telepono si Nestor Torres para sa detalye ng ulat. Nestor? Yes, Ella, magandang tanghali. 11 kabataan sa 23 nakatakas sa Bahay Tanglaw Pag-asa sa Malolos, Bulacan kagabi ang muling naibalik na nasa kustodiya ng mga otoridad ngayong araw. Bandang alas 7 hanggang alas 9 kagabi nang mangyari ang pagtakas ng mga kabataan. Sinira ng mga ito ang rehas na salamin ng bintana sa CR. Pagkatapos ay kumuha na ng kumot at pinagtatali ito at sa ikalawang palapag ng building, kasunod ay sabay talon sa bakod. 7 sa mga ito ang nahulis ng mga polis at tauhan ng Bulacan Provincial Jail at ngayon ay nasa pangangalaga ng BCG, habang 2 naman sa nakatakas ay nahuli sa San Jose del Monte PNP. 2 naman ang sumuko sa Tanglaw Pag-asa na nasa Provincial Jail. Ayon kay Mrs. Rowena Chongson, PSW Head Officer, na silang nangangasiwa sa mga kabataan sa Tanglaw Pag-asa, kanina nagsagawa na sila ng pagpupulong kung ano ang naging dahilan at kung bakit tumakas ang mga ito. Habang ang 2 jail guard na naka-duty kagabi na sina Sultan Mahid at Robert Gaspar ay iniimbestigahan naman ng mga otoridad sa pangyayari. Sa ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap ng ang 12 pang nakatakas na kabataan. Sa tala ng PSWD, may kabuang 136 na kabataan ang nasa kustodiya ng Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Center dito sa Malolos, Bulacan. At dito rin sa lugar na ito, ang karamihang mga kaso ay rape, robbery, drugs at theft. At ang ayon pa rin sa ulat, may mga naigpitang mga kabataan, subalit hindi naman niya ito ang dahilan para sila ay tumakas sa nasabing pangyayari. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik nyo dyan sa studio, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres mula sa Malolos, Bulacan. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugtu, Frima. Dakala salamat lakay at Maya Paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Ini kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Plano dang manalakad negosyo ing Bacolod City kareng mapilang businessmen iba't king bansang China. Kaya tulada ng maniniding lokal na gobyerno, ang pong sinabi dang aliya mo ini makagawang obra nung iapasikan nerin. Iniiugnayan na ning China ang pong Pilipinas. Ining balita ng Lalaine Moreno. 20 ka mga delegado halin sa 4 ka syudad sang China ang nagbisita sa Bacolod City. Ini ang mga miyembro sang Overseas Chinese Trade and Investment kag Philippine-Chinese Chaosan Youth Center. Tuyo sini nga i-explore ang business opportunities sa banwa. Kabahin na ang pagpatindog sa mga hotels. We can build a factory here. We can build some hotel here. Or can be a trading partnership here. Nagkapati naman si Bacolod Mayor Lunardia nga hindi lamang ini makatuga sang madamo nga trabaho para sa mga Bacolod noon, kundi makapakusog man sang relasyon sang China kag Pilipinas. Samtang ginaistoryahan naman sa mga ini ang pagka-sisterhood agreement sa palaabuton. So we're looking forward to a very dynamic and fruitful relationship between our city and China in general. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Ipagbawal na nening Zamboanga City Government ing pamanyake ang pong pamangol das pasahero kareng sa keng pandagat adumalan king pribadong patalan ning balen. Ining report ng Dante Amento.
Hindi yata permite el gobierno del Ciudad de Zamboanga carga o descarga con los pasajeros del mga vehículo de mar na los privado muelle na ciudad. Necesita todo de los viajeros ay pasa na Philippine Ports Authority o PPA. El mencionado acción siguiendo con el entrada del más de 50 individual na ciudad desde Nabasilan que recruit a sigon del MNLF. As part of its intensified campaign to monitor the incoming and outgoing passengers, the Coast Guard has prohibited starting Sunday, the use of private wharves and ports for loading and unloading of passengers. El los mencionado individual ya llevan a Metro Manila del semana pasado eta enfrenta caso de rebelión por causa según el plano de estos entrar con el ISIS. Ya hace más fuerte ya también el ta implementar no ID, no entry policy na ciudad como parte del intensificación del seguridad na mga entrada y salida na lugar. So now because of the previous persons which were arrested as well as others who were subject to profiling, it is but proper for the city executive to issue such an order, and we also believe that it will somehow prevent the visiting of unauthorized people in the city. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. 2,000 tanaman ng mahogany ng tenam daking Cabanatuan City king banwa-banwang tree planting activity ni kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas o KBP. Samantala bilang individual ang pong grupo naman ing dininan dang pamangilala ng Rizal Police, uli na ning aisaw daredi king komunidad. Ining balita ng Danny Munar. Cruz, as outstanding media personality. Kinilala ng Rizal Provincial Police ang ilang individual at grupo na nagbigay ng kontribusyon sa tungkuling pagtibayin ang tiwala ng komunidad sa mga pulis. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng National 22nd Public Community Relations Month. Kabilang sa mga pinarangalan bilang Best Police Station ay ang Antipolo City at ang Baras Rizal. Binigyan din pagkilala ang UNTV News correspondent na si Jenica Cruz bilang Outstanding Media Personality sa probinsya ng Rizal. O anumang programa ng kapulisan pag walang suporta ng community ay hindi ito magiging successful. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, itinuloy pa rin ng mga Novo Ecijano noong Biyernes ang tree planting activity sa Cabanatuan. Sa pangunguna ng mga miyembro ng KBP, 2,000 puno ng mahogany ang itinanim sa Vergara Highway. Mahigit 700 opisyal ng LGU at mga mag-aaral ang lumahok sa aktibidad. Maganda naman din yung ating mga punong tinatanim kasi saplings na sila, mahogany saplings. Nakiisa rin sa tree planting ang UNTV News and Rescue Nueva Ecija. Danny Munar, UNTV News and Rescue Nueva Ecija. Matapos ang search para sa susunod na singing sensation sa Bacolod at Cebu City, balik Luzon na ang Discovery Audition. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Napakarami talagang aspiring singers mula dito sa Maynila ang nangangarap na matutupad ang kanilang pangarap na makilala sa larangan ng pag-awit. At sa katunayan, sa nakikita nyo umaabot na halos sa exit ng mall na ito ang pila ng Discovery Audition. Isa na sa kanila ang account assistant ng isang bangko na si Kish Albajera. Hilig na talaga ni Kish ang pagkanta ng Bossa Nova mula pa nang siya'y bata. Goal ko lang is matouch yung hearts ng mga nanonood ngayon dito and hopefully nagawa ko yun. Well prepared naman maging sa costume ang call center agent na si Zerman Camero na nag-leave pa sa trabaho. Talagang naghanap pa siya ng outfit na nababagay sa kanyang performance ng Filipino version ng Let It Go para makapaghatid ng isang mensahe. Ako to, hindi na may tatago. Ako to. Para po mapakita sa madla na maganda pakinggan ang awitin ng mga Disney kahit na isalin to sa pambansang wika natin. Ang susunod at pinakahuling Discovery On-Ground Audition ay isasagawa sa Baguio City sa August 3. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Okay, bago po tayo magtapos sa ating balitaan ngayong araw, nagkaroon na naman ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. 35 sentimos ang nadagdag sa halaga kada litro ng gasolina
ng Petron, Shell, Flying Bee at Sea Oil. 50 centimos sa diesel at 40 centimos naman sa kerosene. Kaparehong halaga rin ang price hike ng PTT Philippines, Eastern at Phoenix Petroleum sa gasolina at diesel. Wala namang naging paggalaw sa presyo ng kanilang kerosene. Samantala, tumaas din ng 5 piso ang bawat kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Sulane at Petron Gasul. 3 piso naman ang increase sa halaga kada litro ng Auto LPG. At welcome natin si Ella. Luella, welcome back. Maraming salamat. Para tayo nagkaroon ng reunion dito. Oo nga, nagsama-sama tayo muli. Thank you. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTDC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.